Mga kapuso, patuloy po ang paglilinis ng MMDA sa ilang estero sa Metro Manila bilang pangontra sa baha. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III naman, sinabing wala siyang pinirmahang retirement papers kaugnay sa kanyang optional retirement. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Lassie Connie, wala raw pinipirmahang retirement papers si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Base sa General Order ng NAPOLCOM o National Police Commission na may petsang January 19, naging epektibo ang optional retirement ni Torre noong December 26, 2025. Agosto noong nakaraang taon, inalis sa serbisyo si Torre bilang PNP Chief at ngayon nagsisilbi bilang General Manager ng MMDA o Metro Manila Development Authority. Sabi ni Torre sa panayam sa kanya kanina, hindi siya nag-file ng optional retirement. Ikaklaro raw muna niya at kakausapin ng kanyang mga boss na hindi niya tinukoy kung sino-sino. Titignan daw niya kung anong nangyari. Hihintayin din daw niya ang utos ng Pangulo patungkol dito. Nang tanungin kung sinasabihan ba siyang magretiro na sa pagkapulis, ang sagot ni Torre, privileged communication. Hindi daw ito ang unang pagkakataon na may aktibong opisyal ng PNP na nagtatrabaho sa ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Because it is upon the option of the President to deploy people in accordance to the needs as he sees it. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng NAPOLCOM pero ayaw na raw munang magkomento ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Calinisan base sa mensaheng ipinadala niya kani-kanina lang. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng DILG at Malacanang. Nakausap namin si Torre kaninang umaga sa bayanihan sa estero ng MMDA at Valenzuela LGU sa Calabingcoho River sa Valenzuela City. Pinangunahan niya at ni Valenzuela Mayor West Gatchalian ng paglilinis sa ilog na madalas daw pinagbumula ng mabilis na pagtaas ng tubig tuwing may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Sabi ni Gatchalian, talaga raw tinututukan nila ang 2 kilometrong estero ng Calabingcoho dahil kapag nagbara ito ay tumataas ang tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela pati sa may Kawayan, Bulacan. Kaya naman daw tuloy-tuloy ang paglilinis nila dito nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Inatasan na rin daw ng lokal na pamahalaan ng mga barangay at homeowners association na siguruhing hindi tatapunan ng basura ng mga residente ang estero. Target daw ng MMDA na makapaglinis ng 25 pangunahing estero sa Metro Manila, sabi ni Torre. Makikipagpulong daw sila ngayong araw sa University of the Philippines kasama ang Project NOAA para masigurong nakabase sa datos ang kanilang action plan. Bukod sa paglilinis sa mga estero, tatalakayin din daw doon ang traffic management, lalo dahil lumabas sa 2025 TomTom Traffic Index na ang Pilipinas ang most congested country sa Asia na may 45% congestion level. Ibig sabihin, sa Pilipinas gumugugol ng pinakamatagal na dagdag oras ang mga motorista sa trapiko kumpara sa pagmamaneho sa free flow conditions o kapag maluwag ang daan. Kaya back to the drawing board, sabi ni Torre. Kakausapin daw nila mamayang hapon ng National Center for Transportation Studies para pag-aralan kung ano ang mga pwedeng maging solusyon. Pinakauna raw nilang titignan ang traffic engineering. Connie, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai.